Follow us sa aming bagong channel na Aswang Confessions. Kita-kits, don't forget Aswang Confessions. Bago natin simulan ang kwento, please like and share the video. Huwag na din kalimutan mag-subscribe. Nay, totoo po bang anak ako ng aswang? Ano? Bakit mo naman naitanong yan, anak? Kasi po inaasar po ako ng mga kalaro ko eh. Sabi nila anak daw po ako ng aswang. Sabi nila aswang daw po si tatay. Totoo po ba yun, Nay? Sabi mo sa mga kalaro mo, mamayang gabi, aaswangin sila ng tatay mo kapag hindi nila tinigil ang pang-aasar sa'yo. Pero ano pong totoo? Bakit po nila sinasabi na aswang si tatay? Gusto mo ba talaga malaman, anak? Opo, Nay. Gusto ko po malaman yung totoo. Sige, anak. Ikukwento ko sa'yo. Makinig kang mabuti, ha? Naniniwala ako na sadyang mapaglaro ang tadhana. May mga taong dumarating sa buhay natin na inaakala nating sila na ang itinakda para sa atin. Pero sa huli, tadhana pa rin ang magpapasya kung mananatili sila o magiging isang aral na lang sa ating buhay. Itago niyo na lang ako sa pangalang Malena. Hindi ko na lang po sasabihin ang mga impormasyon tungkol sa akin at sa lahat ng tauhan na bahagi ng aking ilalahad na kwento dahil sensitibo at puno ng misteryo ang lahat ng nangyari. Naisip kong panahon na para ibahagi ang aking naiibang karanasan dahil naniniwala ako na may mga bagay na hindi maaaring manatiling nakatago habang buhay. Hello, sino to? Malena, pwede ba tayong mag-usap? Palagi mo na lang akong tinataguan, ha? Ano pa bang gusto mong pag-usapan, Yuno? Tapos na tayo. Wala ka ng dahilan para guluhin pa ako. Ayaw na kitang makita, kaya tigilan mo na ako. At akala mo ba, ganun lang kadali ang lahat? Akala mo ba matatakasan mo ako, Malena? Wala pang babae ang nakatakas sa akin. At hinding-hindi, ikaw ang magiging una. Hindi mo ako kayang takutin. Matagal nang tapos ang lahat sa atin. Wala kang karapatan sa akin at lalo na sa batang dinadala ko. Huwag mo ako subukan, Malena. Alam mong hindi ako natatakot gumawa ng paraan para makuha ang gusto ko. At ang batang yan, anak ko rin siya. Wala kang karapatang ilayo siya sa akin. Akin lang ang batang ito, Yumo. Hindi mo siya maangkin, hindi mo siya makukuha sa akin. Kahit saan ka magtago, Malena, susundan kita. Wala kang ligtas sa akin. At kapag natuntun kita, kukunin ko ang anak ko kapag nakapanganak ka na. Sa ayaw at sa gusto mo. Subukan mong kunin siya, Yumo. Subukan mo. Dahil hindi rin ako papayag na makuha mo ang anak ko. Oh, bakit mo naman binagsak ang telepono? Sinong kaaway mo, anak? Nay, si Yumo po ang tumawag. Ginugulo na naman po ako. Ano pa ba ang kailangan ng lalaking yun sa'yo? Di ba siya ng babae at nagloko? Ang kapal na mukha niya. Sabi niya po, may karapatan daw siya sa anak ko. Kaya gagawin daw niya ang lahat para makuha ang anak ko. Kapag naipanganak ko na siya. Ano? Wala pa lang kasing tarantadong lalaking yun Ang lakas sa loob. Wala siyang karapatan sa sanggol na dinadala mo. Kahit wala siya, kaya natin buhayin ang anak niyo. Sa susunod, wag na wag mong sasagutin kapag tumawag siya, ha? Ako kakausap sa damuhon na yan. Hanggat nandyan sa paligid si Yumo, hindi po ako mapapakali, Nay. Paano ko ba hanap na tayo? Alam mo naman ang lalaki yun, maimpluwensya. Kayang-kaya niya tayo mahanap dito. Anong plano mo, anak? Aalis tayo rito, Nay. Lalayo tayo. Pupunta tayo sa malayong lugar, sa malayong probinsya kung saan hindi tayo matutunto ni Yumo. Hindi ko hahayaan na magtagumpay siya. Magkakamatayan muna kaming dalawa.
Kung yan ang desisyon mo, anak, susuportahan kita. Ang lalaking yon ay hindi titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Kaya kailangan nga magpakalayo-layo tayo. Siguro ay nagtataka kayo kung bakit sobra ang galit ko sa lalaking nagngangalang Yurno. Siya ang dati kong nobyo. Nakilala ko siya sa bar na pinagtatrabahuhan ko sa Malate noon. Isa akong waitress doon at si Yurno ay isa sa mga regular na customer. Nung una pa lang, mabilis nang nahulog ang loob ko sa kanya dahil napakagwapo niya. Maganda ang pangangatawan at higit sa lahat, galante siya. Tuwing ako ang nagsuserve ng inumin niya, palagi niya akong binibigyan ng malaking tip. Hanggang sa naging close kami at nagkaroon ng relasyon. Aminado ako ng mga panahong yon, masaya ako at natutuwa na naging kami. Gwapo na nga ang nobyo ko, may pera pa, kaya wala na akong mahihiling pa. Minahal ko siya, ngunit hindi ko inaasahan na magagawa niyang ipagpalit ako sa ibang babae. Napakasakit ng ginawa niya sa akin. Matapos kong ibigay sa kanya ang lahat, nagawa niya pa akong lokohin. At dahil paulit-ulit niya akong niloloko, nagdesisyon na akong hiwalayan siya at tuluyan ng lumayo. Ngunit nang malaman niyang buntis ako, palagi niya akong kinukulit na bumalik sa kanya pero ayoko na. Hindi ko na gustong bumalik sa kanya matapos niya akong pagtaksilan. Hindi niya tayo masusundan dito sa probinsya, anak. Malayo at liblib ang bahay ni Kuya Romulo, kaya malabo matuntun pa niya tayo dito. Mabuti naman, Nay. At least, naisip niyo na dito tayo magpunta sa bahay ni Tio Romulo. Sigurado akong hindi niya tayo mahanap dito kasi hindi naman niya alam ang lugar na to. At kung sakali mang mapuntahan ka pa niya rito, ay nako, hindi siya uubra kay Kuya Romulo. Dating sundalo yon, baka gusto niyang mabarel. Huwag siya magkakamali. Dapat lang sa kanya yon. Babaero siya eh. Subukan lang niyang pumunta rito. Ipapabaril ko kay Tio ang pagkalalaki niya. Pero teka, Nay, malayo pa ba ang bahay ni Tio? Ay, malapit na, anak. Ayun, natatanaw ko na ang bahay niya. Narating namin ang bahay ng nakatatandang kapatid ng nanay ko. Napansin ko na malapit na ito sa likod ng bundok. Ang bahay ni Tio Romulo ay matatagpuan sa isang tahimik at liblib na baryo sa Nueva Ecija. Sa palagay ko, magiging payapa at tahimik din ang buhay namin doon ni nanay. Aba, bakit bigla kayo napadpad dito sa probinsya na mag-ina? Walaan ko. May problema na naman itong anak mo, no, Sonia? Sinabi mo pa, kuya. Ito kasi si Malena. Ginugulo ng dati niyang nobyo sa Maynila. Ayaw siyang tantanan at gusto pang kunin ang anak nila kapag naipanganak na itong pamangkin mo. Sabi ko na nga ba eh. Pero Malena, iha, may karapatan ng lalaking yon sa dinadala mo. Anak niya rin yan. Wala na po siyang karapatan sa anak ko mula nung lokohin niya ako at ipagpalit sa iba. Wala na siyang babalikan na pamilya. Akin lang ang anak ko, Tio. Kaya kong palakihin siya na mag-isa. Hindi niya kailangan magkaroon ng tatay na tulad ng tarantadong yun. Nakapagdesisyon na ang pamangkin mo, Kuya Romulo. Kaya hayaan mo na munang kaming tumira rito sa bahay mo, ha? Huwag ka mag-alala. Mapapakinabangan mo rin kami rito. Ang totoo, may plano na si Malena sa pagpunta namin dito. Magtatayo siya ng karinderya gamit ang naipon niya. Makakatulong kami sa'yo. Ay, may magagawa pa ba ako? Nandito na kayo mag-ina. Bueno, dito na muna kayo hanggat gusto ninyo. Kapag nasundan niya kayo rito, ako ang bahala. Hindi siya uubra rito sa baril ko. Kahit uugod-ugod na ako, asintado pa rin ako. At saka, maganda yung plano mo, iha. Walang ibang karinderya rito sa lugar namin. Wala kang kakumpetensya.
Kaya sigurado akong papatok yan sa mga taga rito. Salamat po, Tiyo. Nagtayo ako ng karinderya sa tabi ng bahay ni Tio Romulo. Naging katulong ko si nanay sa pagtitinda ng lutong ulam. Kung hindi nyo na itatanong, masarap kaming magluto ni nanay kaya pagkakarinderya ang naisip kong gawing negosyo sa probinsya. Gaya ng inaasahan, marami sa mga taga rito ang naging suki namin. Ngunit ang hindi ko inasahan ay ang pagkikita namin ng isang tao. Isa siya sa mga naging customer namin na naging bahagi rin ng aking nakaraan. Miss, isang ang order ng kare-kare tsaka isang order na rin ng dinuguan. Sige, sandali lang ha. Rocco? Malena? Anong ginagawa mo rito? Dito na ako nakatira sa Nueva Ecija. Natapos ng kontrata ko sa pinapasukan kong security agency sa Maynila. Kaya umuwi na ako rito at ngayon tumutulong ako sa tiyuhin ko sa pagsasaka. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Dito na kami nakatira ng nanay ko. Nag-resign na kasi ako sa bar. Naisip ko na dito na lang kami tumira sa tiyuhin ko. At dito na rin magnegosyo. Kaya, ayan, may sarili na akong karinderya. Akala ko ay hindi mapapansin ni Rocco ang aking kalagayan, ngunit hindi niya nagawang magtanong. May asawa ka na? Ilang buwan na yung ipinagbubuntis mo? 6 na buwan na, pero wala akong asawa. Wala? Sinong ama lang pinagbubuntis mo na yan? Huwag na muna natin pag-usapan, Rocco. Hindi pa ako handang ikuwentong tungkol dyan eh. Sana maintindihan mo. Napabuntong hininga si Rocco bago tumango at sumagot. Kung yun ang gusto mo, iginagalang ko, Malena. Ito daw ang order mo. At masaya akong makita ka ulit, Rocco. Masaya rin ako na makita ka, Malena. Maaari ba kitang dalawin dito palagi? Oo naman, bakit naman hindi? Basta palagi kang bibili sa karinderya ko. Oo naman. Gusto mo, araw-araw ko pang pakyawin ng mga paninda mo eh. Nang biglang sumingit sa pag-uusap namin si nanay. Kung wala ka nang bibilhin, iho, maaari ka na umalis. Marami pang ibang customer ang anak ko. Ay, Nay! Kilala ko po siya, si Rocco po. Isa po siya sa mga naging customer ko noon sa bar. Rocco, siya ang nanay ko, si Nanay Sonia. Kilala mo pala ang lalaking yan, anak? Ay, akala ko kasi walang magawa at nangungulit lang sa'yo. Pasensya ka na, iho, ha? At nasungitan kita. Naging customer ka pala ng anak ko sa bar? Ako nga pala ang nanay ni Malena. Opo. Security guard po ako dati at madalas akong mapunta sa bar na pinagtatrabahuhan nun ni Malena. Kaya doon po kami nagkakilala. Mabuti naman at may kakilala dito ang anak ko. At least, hindi siya maiinip sa karinderya niya dahil may makakausap siya. Palagi kang bibili sa paninda niya, iho, ha? Ikinagagala kitang makilala. Ganon din po ako. Huwag po kayong mag-alala. Palagi ko po kayong dadalawin dito at syempre, palagi ko rin pong bibilin yung mga paninda niyo sa karinderya. Nagpaalam na rin si Rocco pagkatapos kong maibigay sa kanya ang mga in-order niyang ulam. Ang totoo, may kung anong ligayang dumapo sa puso ko sa muli naming pagkikita. Ilang beses din siyang pumupunta noon sa bar at palaging ako ang nagsaserve sa kanya. Iba rin kasi ang angking kagwapuhan ni Rocco. Hindi tulad ni Urno na mestizuhin, siya ay moreno at lalaking-lalaki ang tindig. Maganda ang pangatawan niya at may kaakit-akit na mga mata. Kaya nga kinagabihan, hindi ko siya maalis sa isip ko. Hindi ko kalain na dito pa sa Nueva Ecija kami magkikita muli ni Rocco. Hindi pa rin siya nagbabago. Ang bait pa rin niya at ang gwapo pa rin niya.
Habang iniisip ko si Rocco, bigla akong napabalikwas ng bangon nang marinig ko ang malakas na kalabog sa bubong. Ano yun? Parang may bumagsak na kung anong mabigat sa bubong. Nakaramdam ako ng takot sa mga sandaling yon kaya agad kong ginising si nanay. Nay? Nay? Gising po kayo. Parang may tao sa bubong. Ano? Tao? Paano magkakaroon ng tao sa bubong sa ganitong oras? Alauna na ng madaling araw. Tulog na ang Tio Romulo mo. Siya lang naman ang palaging umaakyat dyan para kumuha ng bunga ng mangga. Hindi po, Nay. Meron talagang tao sa bubong. Narinig ko po mga yabag naglalakad. Diyos ko, hindi kaya inaaswang ka, anak? Po? Aswang? May aswang po ba dito? Kapag may buntis sa paligid, naaamoy yan ng mga aswang. Ay, Diyos ko, baka aswang niyang nasa bubong. Bigla akong kinilabutan sa sinabi ni nanay. Nakadama ako ng matinding takot para sa sarili ko at sa batang nasa sinapupunan ko. Ano pong gagawin natin, Nay? Sandali, anak. Kukuha ako ng asin at bawang sa kusina. Mabisayo na pangontra sa aswang. Gusto sana naming gisingin si Tio Romulo pero nang silipin namin siya sa kanyang kwarto, mahimbing siyang natutulog at naghihilik pa. Alam naming pagod siya sa maghapong pagsasaka kaya hindi na namin siya inistorbo. Sa halip, tinulungan ko na lang si nanay na kumuha ng asin at magdikdik ng bawang sa kusina. Habang abala kami, muli kong narinig ang mga yabag sa bubong. Mas malinaw at mas malakas na yon. Napalunok ako ng laway at napatingin kay nanay. Nay, ayun na naman ang yabag. Mas malakas na ngayon. Oo nga, anak. Parang may kung anong naglalakad sa bubong. Aswang yan. Wala namang matinong tao na aakyat sa bubong ng ganitong oras. Nagmamadaling kumuha si nanay ng asin at dinikdik na bawang. Eto, anak. Ibudbud mo sa mga bintana at sa bawat sulok. Lagyan mo rin ang tiyan mo para hindi ka magalaw ng aswang. Sinunod ko ang utos ni nanay. Binudburan ko ng asin at dinikdik na bawang ang mga bintana, pintuan at bawat sulok ng bahay. Maging ang tiyan ko ay nilagyan ko rin. Kumuha ako ng supot at doon ko inilagay ang asin at bawang at itinali ko yon sa tiyan ko gamit ang nakuha kong garter sa aparador. Maya-maya unti-unting nawala ang mga yabag sa bubong. Nagtitigan kami ni nanay. Kapwa kinakabahan ngunit bahagyang nakahinga ng maluwag. Nay, wala na po ako naririnig. Umalis na ang aswang. Huwag tayong masyadong magpakasigurado, anak. Tuso mga aswang. Siguradong nasa paligid lang yan nagmamatsyag. Huwag na huwag mong tatanggalin ang mga inilagay mong asin at bawang. Mas lalo akong kinabahan sa sinabi ni nanay. Napahawak ako sa aking tiyan at marahang hinaplos yon. Mula ngayon, mas mag-ingat ka sa ipinagbubuntis mo, anak. Nasa probinsya tayo. Mas malapit ka sa peligro, lalo na't may aswang sa paligid. Dahil sa nangyari, hindi ako masyadong nakatulog. Kaya kinaumagahan, antok na antok ako habang nagbabantay sa karinderya. Nang umagang yon, muling dumalaw si Rocco at bumili ng lutong ulam. Good morning, Malena. Nandito ulit ako. Pagbilan mo nga ako ng isang order ng ginisang sayote tsaka isang order ng menudo. Mabuti at bumalik ka, Rocco. Sandali lang Ihahanda akong order mo. Maupo ka muna. Ay, salamat. Nga pala, ang nanay mo, nasaan? Hindi ko yata nakikita. Tsaka yung tsuhin mo. Gusto ko rin sanang makilala. Nagpunta si nanay sa palengke. Si Tio Romulo naman nasa bukid. Ako lang mag-isa rito sa karinderya.
Hindi ba dapat kumuha ka ng assistant rito sa karinderya mo? Lalo na kapag wala ang nanay at tiyo mo. Baka sobra ka mapagod niyan. Masama pa naman sa buntis ang napapagod. Nako, hindi na. Kayang-kaya ko na to. At isa pa, hindi naman palaging wala si nanay. Hindi naman siya araw-araw namamalengke. Tsaka sayang din kapag nagbayad ako ng tao. Paswalduhin ko pa yun. Nagtitipid ako para sa panganganak ko eh. Ang akin lang naman, baka sobra ka mapagod. Tulad niya no, parang puyat na puyat ka yata. Ay, talagang puyat ako. Hindi ako masyadong nakatulog kasi. Alam mo ba, kagabi, may aswang sa bubong namin. Nanlaki ang mga mata ni Rocco sa sinabi ko. Ano? Aswang? Inaswang ka kagabi? Oo, inaswang ako kagabi. May narinig ako mga yabag ng paa sa bubong. Sa una, mahina lang. Tapos biglang lumakas. Nakakatakot. Ang sabi ni nanay, aswang daw yun. Naniniwala rin ako sa aswang, Malena. Kung ganun, mag-iingat kayo ng sanggol na dinadala mo. Para sa mga aswang, napakabango ng sanggol sa sinapupunan ng isang buntis. Kaya huwag mong kalilimutan na maglagay ng pangontrang asin at bawang sa bahay nyo ha. Makakatulong din ang kalamansi at luya na mabisang pantaboy ng aswang. Yan ang tinuro sa akin ng tiyuhin kong albularyo. Talaga? Ibig sabihin may aswang talaga rito? Oo, may mga aswang talaga. Pero ngayon lang ulit ako nakarinig ng gumagalang aswang dito sa Nueva Ecija. Noon naman wala. Alam mo kasi, ang mga aswang, madalas lang makita sa ibang mga lalawigan sa Visayas. Pero dito sa Nueva Ecija, bihira akong makarinig ng may aswang. Ang mabuti pa, tatanungin ko si Tata Selmo ko tungkol dyan. Babalitaan kita bukas. Yung sinabi ko sa'yo, mag-ingat kayo ng baby mo ha. Mapanganib ang mga aswang, kaya kailangan palagi kang may nakahandang pangontra laban sa kanila. Yung tiyuhin kong si Tata Selmo, nakaengkwentro na noon ng aswang sa probinsya nila sa Iloilo. At muntik na siyang mapatay nito. Mabuti na lang at matibay si Tata Selmo, kaya natalo niya rin yung aswang. Talaga? Nakakita na ng aswang ang tiyuhin mo? Oo, kaya naniniwala talaga ako na mayroong aswang. May kinuha si Rocco sa bulsa ng pantalon niya. Isang maliit na batong kulay puti, parang kristal. Ibinigay niya yon sa akin. Ano to, Rocco? Pangontra yan sa aswang. Ibinigay yan sa akin ni Tata Selmo. Mutya raw ang tawag dito. At hindi raw lalapitan ng aswang ang may dala nito. O siya, sa'yo na muna yan. Palagi mo yung ilagay sa bulsa mo ha, at huwag mong aalisin. Salamat, Rocco. Hindi ko to aalisin sa bulsa ko tulad ng sabi mo. Inilagay ko sa bulsa ko ang ibinigay niyang mutya na pangontra daw sa aswang. Pagkatapos nagpaalam na siya sa akin at sinabing babalik na lang kinabukasan. Pagsapit ng gabi, habang naghahanda na akong matulog, bigla akong nakarinig na parang may bumubulong mula sa labas ng bintana. Ha? Parang may tao sa labas. Hindi ko binuksan ang bintana. Sa halip, idinikit ko ang tainga ko roon upang marinig kung sino ang tila bumubulong sa labas. Ano yun? Parang boses ng lalaki na tila dinadasal lang kung ano. Kinilabutan ako. Naisip kong baka aswang ang nasa labas. Agad kong dinamihan ang asin at bawang sa may bintana at sa bawat sulok ng aking kwarto. Pagkatapos, inilabas ko mula sa bulsa ko ang mutya na ibinigay sa akin ni Rocco. Maya-maya, huminto ang bumubulong. Ngunit ang sumunod na nangyari ay mas ikinagulat ko. May tumatawag sa pangalan ko mula sa labas. Sino yun? Bakit niya tinatawag ang pangalan ko? Dahil sa matinding kuryosidad, napilitan akong buksan ang bintana kahit nanginginig ako sa kaba. At nang bumukas yun, ay laking gulat ko sa aking nakita.
Diyos ko, anong nalalang yan? Nanindig ang balahibo ko. Sa labas ng bintana ay nakatayo ang isang nakakatakot na nilalang. Sa sinag ng buwan ay kitang-kita ko ang kanyang anyo. Meron itong kulay abong balat, matutulis na kuko, malaking bibig na may matatalim na ngipin. Nakalabas pati ang mahabang dila. Meron din itong malalaking mata na tila nakaluwa at nakangisi ito sa akin. Aswang! Sa sobrang takot, itinapat ko sa kanya ang mutyang ibinigay sa akin ni Rocco. Nanlaki ang mga mata ko nang biglang umilaw ang mutya. Nang makita yun ng aswang, ay bigla itong umatras at nagtatakbo palayo. Nang biglang pumasok sa aking kwarto ang nanay ko at si Tio Romulo. Anong nangyayari, anak? Bakit ka sumisigaw? Nay, Tio, nakita ko ang aswang. Nasa labas po siya ng bahay. Nakakatakot siya. Tinatawag niya ang pangalan ko. Ano? Nakita mo ang aswang at tinatawag ka mo ang pangalan mo? Kilala ka ng aswang? Mabilis na kinuha ni Tio Romulo ang kanyang baril at lumabas ng bahay. Pagbalik niya, baka sa mukha niya ang pag-aalinlangan. Sinabi niya na wala siyang nakitang aswang sa labas. Pero Tio, nakita ko siya. Nasa labas siya ng bintana. Tinatawag niya ako. Yung itsura niya, may mahabang kuko, malalaking mata at meron siyang mahabang dila. Ayaw kang tigilan ng aswang, anak. Mukhang puntirya ka niya. Pati ang anak mo. Diyos ko, anong gagawin natin, Kuya Romulo? Ayon kay Tio Romulo, hanggat may asin at bawang sa loob ng bahay, hindi basta-basta makakapasok ang aswang. Ngunit hindi niya nasisiguro na hindi na ito babalik. Mabuti na lang po at umilaw itong pangontra na binigay sa akin ni Rocco. Natakot dito ang aswang kaya umalis ito. Nagtatatakbo palayo. Si Rocco? Yung binatang kakilala mo na bumibili sa karenderya? Opo, Nay. Siya nga. Ibinigay niya sa akin ang pangontrang ito. Sabi niya, galing ito sa tiyuhin niyang albularyo. Naikwento ko kasi sa kanya na inaswang ako kagabi. Napakunot noo si Tio Romulo sa narinig. Tinanong niya ako kung ano ang pangalan ng tiyuhing albularyo ni Rocco. Ang sabi niya sa akin Tata Selmo. Tama, Tata Selmo ang pangalan ng tiyuhin niya. Napataas ang kilay ni Tio Romulo at may bahagyang pagkagulat sa kanyang mukha. Ang sabi niya ay kilala raw niya si Tata Selmo. Isa raw itong magaling na albularyo sa lugar na yon. Totoo ba, Kuya Romulo? Kilala mo ang tiyuhin ng kakilala nitong anak ko? Nagkatitigan kami ni Tio Romulo. Ang nasa isip ko lang noon, kung totoo ngang magaling na albularyo ang tiyuhin ni Rocco na si Tata Selmo, ay siya lang ang pwedeng makatulong sa amin para tuluyang mapalayas ang aswang na gumagambala sa akin. Magandang umaga, Malena. Kamusta ka? Ginambala ka na naman ba ng aswang? Mabuti at dumating ka, Rocco. Tama ka. Inaswang na naman ako kagabi. Ano? May ginawa ba sa'yo yung aswang? Wala naman pero nakita ko siya. Nakakatakot ang itsura niya. Tinatawag niya ang pangalan ko. Pero nang ipakita ko ang mutya na ibinigay mo sa akin, bigla siyang tumakbo palayo. Ang galing pala ng mutyang to, Rocco. Umiilaw pala to. Talagang umiilaw ang mutya kapag may aswang sa paligid. Yung liwanag na nagmumula ron, kinakatakutan nila. Pero ang pinagtataka ko, sabi mo, tinawag ka ng aswang sa pangalan mo? Ibig sabihin kilala ka niya. Oo nga, Rocco. Kinalabutan nga ako Hindi ko alam kung bakit niya ako kilala at sino ba talaga ang aswang na yun. Natatakot na ako.
Habang nag-uusap kami ay biglang sumingit ang nanay ko. Oh, ikaw pala, iho. Mabuti at dumalaw ka. Nasabi na ba sa'yo ni Malena ang nangyari kagabi? Kamusta po, Aling Sonia? Opo, nasabi na po sa akin ni Malena. Inaswang na naman daw po siya kagabi. Oo, at takot na takot tong anak ko. Tinatawag pa raw siya ng aswang sa pangalan niya. Ay, Diyos ko! Paano kaya nakilala ng aswang yun ang anak ko? Naikwento ko na po sa kanya, Nay. Teka, Nay, si Tio Romulo po. Maaga siyang pumunta sa bukid, anak. Uuwi rin siya agad mamaya dahil pupuntahan natin yung tsuhin nitong si Rocco. Ano po? Kilala niyo po ang tsuhin ko? Oo, Rocco. Sabi ni Tio Romulo, magaling daw na albularyo ang tsuhin mo. Magpapatulong sana kami sa kanya para mapaalis ang aswang na gumagambala sa akin. Kung gusto ninyo, sasamahan ko na kayo kay Tata Selmo. Doon din naman ako nakatira. Talaga, iho? Mabuti pa nga. Mamaya pa kasi uwi ang kapatid ko eh. At baka lasing pa yun pagdating. Mas maganda nang ikaw ang magdala sa amin sa tsuhin mo. Salamat, Rocco. Mamayang hapon na lang siguro tayo umalis. Kailangan muna namin maubos sa mga paninda sa karinderya eh. Sige, Malena. Susunduin ko kayo ng nanay mo mamayang hapon. Gaya ng napag-usapan, sinundo kami ni Rocco sa bahay pagdating ng hapon. Kasama niya kaming pumunta sa bahay nila upang makausap ang tsuhin niyang si Tata Selmo. Tio, may bisita po tayo. Pumasok kami sa bahay ni Rocco. Napansin ko na maliit lang yon. Mas malaki pa ang bahay ni Tio Romulo. Punong-puno yun ng kung ano-anong kakaibang bagay. Ang mga maliliit na botelya sa istante na naglalaman ng likidong may iba't ibang kulay. Meron ding mga halamang gamot na nakapatong sa mesa na hindi ko alam kung ano. Habang pinagmamasdan ko ang mga gamit na naroon, ay humarap sa amin ang isang matandang lalaki na sa tansya ko ay mahigit 60 anyos na. Oh, Rocco, sino ang kasama mo? Tio, siya po si Malena, yung ikinakwento ko sa inyo. Nakilala ko po siya sa Maynila. Pero ngayon ay nandito na siya sa probinsya at nagtayo ng negosyong karinderya. Kasama po niya ang nanay niya, si Aling Sonia. Magandang hapon po, Tata Selmo. Magandang hapon. Ay, ikaw pala yung masarap magluto na palaging binibilhan ng ulam nitong pamangkin ko, ano? Aba, napakaganda mo palang bata. Masarap na ngang magluto, napakaganda pa, kahit buntis na. Maganda talaga ang anak ko. Kayo pa ba magmamana kundi sa ina? Hindi mo nasabi sa amin na mapagbiro pala ang tsuhin mo, Rocco. Naku, pasensya na kayo. Ganyan lang talaga si Tata Selmo. Abay, marunong lang akong maka-appreciate ng maganda. Bakit ba sila naparito, Apo? Anong kailangan nila? Tio, kailangan daw po nila ang tulong ninyo. Ito po kasing si Malena, inaaswang. Ginagambala po siya ng aswang tuwing gabi. Tama po si Rocco, Tata Selmo. Ayaw po akong tigilan ng aswang eh. Tinatawag pa nga niya ako sa pangalan ko. At kahit may asin at bawang nasa loob ng bahay, nagagawa pa rin niyang makalapit. Baka maaari niyong tulungan ng anak ko para tigilan na siya ng aswang na yon. Buntis pa naman siya. Baka may kung anong mangyari sa anak ko at sa apo ko. Tio, tulungan niyo po sila. Hindi lang po buhay ni Malena ang nasa panganib. Pati po ang dinadala niya sa sayo na pupunan niya. Ano? Aswang? Ngayon na lang ulit ako nakarinig na may gumagalang aswang dito. Matagal ng panahon na wala akong nababalitaan na nanggugulong aswang sa lugar na ito. Sa tingin ko dayo ang aswang na yun na gumagambala sa'yo, Iha. Sinusundan ka rito ng aswang na yun. At isa pa, hindi lahat ng aswang ay natatakot sa asin at bawang. May mga uri ng aswang na kayang tagalan ang mga yan. Nagkatinginan kaming tatlo, ako, si nanay at si Rocco, sa sinabi ni Tata Selmo.
Ano po? Sinundan po ako? Sino naman po ang aswang na yon at bakit niya ako sinundan? Yan ang aalamin natin. Kailangan kong magsagawa ng ritual para dyan. Rocco, ihanda mo ang mga gamit ko. Nakita kong kumuha si Rocco ng isang itim na kandila. Ilang tuyong dahon ng halaman na hindi ko matukoy kung ano. Katas ng kalamansi at isang botelya na may lamang langis na kinuha niya sa estante. Nang mailagay niya sa harapan ni Tata Selmo ang mga gagamitin, sinimulan na ng matanda ang ritual. Inilagay niya sa isang malaking mangkok ang tuyong dahon, katas ng kalamansi at langis. Saka dinikdik ang mga ito gamit ang isang bato hanggang sa maging pulbos na kulay itim. Pagkatapos, kumuha siya ng palanggana na may tubig at inihalo roon ang pulbos. Ilang sandali pa, sinindihan niya ang itim na kandila at dinasalan ito gamit ang mga salitang hindi namin maintindihan. Pagkatapos, pinatakan niya ng kandila ang tubig na may halong pulbos. Ilang saglit lang, unti-unting may nabuong hugis mula roon. Parang naghugis tao po ang nasa tubig. Ano po ang ibig sabihin yan? Iyan po ba yung aswang, Tata Selmo? Tama ka, Iya. Yan ang aswang na palaging nagpupunta sa bahay niyo. Ano pong kailangan niya kay Malena, Tiyo? Hindi ko pa matukoy kung ano ang dahilan niya kung bakit palagi siyang nakasunod kay Malena. Parang gumamit ng kung anong kapangyarihan ng taong ito upang maitago ang kanyang tunay na pagkatao. Ngunit isa lang ang natitiyak ko. Isa siyang aswang. At hindi lang basta aswang. Isa siyang malakas na uri ng aswang. Napalunok ako sa sinabi ni Tata Selmo. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Isa lang ang nasisiguro ko, Iya. Ang aswang na ito ay kilalang kilala ka. At kilalang kilala mo rin siya. Hinilabutan ako. Sino ang aswang na yun na gumugulo sa akin? Ano ang kailangan niya sa akin? Ano po ang paraan para hindi malapitan ng aswang na yun ng anak ko? Mabisa pa rin namang pangontra ang asin at bawang. Pati na ang kalamansi at luya. Pero makakatulong din kung magsasagawa ako ng ritual at orasyon laban sa aswang na yon. Tiyo, ibinigay ko po kay Malena yung mutya na ibinigay niyo sa akin. Yung maliit na puting bato na parang kristal. Alam ko po kasing makakatulong sa kanya yun. Tama ang ginawa mo, Rocco. Oo, mabisa rin na pangontra ang mutya. Lalo na kapag umiilaw ito. Matatakot ang aswang dahil para sa kanila. Ang liwanag na nagmumula sa mutya ay maaaring ikabulag nila. Ngunit tatandaan nyo, kapag nagamit nyo ito laban sa isang malakas na aswang, maaari niyang paghandaan at makontra ito sa susunod. Kaya kailangang magsagawa ako ng matibay na ritual at orasyon upang mahuli at tuluyang mapuksa ang aswang na yon. Mas magiging mabisa ang ritual at orasyon kapag sumapit ang kabilugan ng buwan. Sapagkat sa ilalim nito, mas magiging mahina ang depensa ng aswang. Kapag pinagsama ang aking ritual na pangontra at orasyon sa mismong kabilugan ng buwan, maaari nating pahinain ang kapangyarihan ng aswang. Sa ganong paraan, mas madali natin siyang mahuli at tuluyang mapuksa. Muli kaming nagkatingina ni Nanay at Rocco sa isa't isa. Ramdam namin ang bigat ng sitwasyon. Ngunit hindi ito magiging madali. Kailangan nating maging handa. Sa pagsapit ng kabilugan ng buwan, mas nagiging mapanganib din ang aswang dahil maaaring subukan niyang umatake bago pa natin matapos ang ritual. Kung ganon, paano natin mapoprotektahan ang anak ko habang hinihintay ang kabilugan ng buwan? Kailangan pa ring paligiran ng asin at bawang ang lahat ng bintana at pintuan ng bahay niyo. Magsabit din kayo ng dahon ng sampalok sa bawat sulok.
Malakas din itong pangontra sa aswang. At higit sa lahat, Malena, kailangang palagi mong dala ang mutya. Kapag nagsimulang umilaw yan ng kusa, ibig sabihin nasa paligid lang ang aswang. Pagkagaling namin sa bahay ni Rocco, inihatid niya rin kami pauwi. 8:00 na ng gabi nang makarating kami sa bahay. Pagpasok namin, nadatnan namin si Tio Romulo na lasing at mahimbing nang natutulog sa kanyang kwarto. Napailing na lamang si Nanay. Tama nga siya. Hindi na naman natupad ang pangako ni Tio na uuwi agad mula sa bukid. Ganito na raw talaga siya kapag sinabing maagang uuwi. Siyak na makikipag-inuman muna sa mga kasama niyang magsasaka bago umuwi sa bahay. Kaya naman wala siyang tiwala na sasamahan kami ni Tio kay Tata Selmo. Mabuti na lang at palaging nandyan si Rocco. Sa bahay na rin namin siya pinakain ng hapunan bilang pasasalamat namin sa pagsama niya sa amin sa kanyang tsuhing albularyo. Pagkatapos kumain, nagpaalam na rin siya sa amin ni Nanay at umuwi na. Salamat ulit sa tulong mo, Rocco. Walang anuman, Malena. Gusto ko rin makatulong sa inyo. Gusto ko rin mapuksa ang aswang na yun dahil delikado kayo. Lalo na ang anak mo, sa halimaw na yun. Di bale, hanggat hindi pa sumasapit ng kabilugan ng buwan, mag-iingat kami ni Baby. Pangako yan. Huwag kayong mag-alala. Gagawin ni Tata Selmo ang lahat ng makakaya niya para tuluyang mapuksa ang aswang na yun. Naku, sana nga, Rocco. Matalo sana ng tiyuhin mo ang aswang na yon para hindi na niya kami guluhin ang anak ko. Pero may itatanong ako sa iyo, Malena. Wala ka ba talagang kilala na sa tingin mo ay may lahing aswang? Kasi kilala ka ng aswang eh. Ang sabi ni Tata Selmo, kilala mo rin daw siya. Saglit akong napaisip at nanlaki ang mga mata ko sa biglang sumagi sa isip ko. Pero imposible. Hindi maaaring siya yon. Wala, Rocco. Pero may naaalala akong isang tao eh. Isang taong gustong-gusto akong makita. Pero hindi maaari. Hindi siya aswang. Malabo yun. Magtatanong pa sana si Rocco nang biglang pinutol ni Nanay ang usapan. Ang mabuti pa, anak. Pumasok na tayo sa loob ng bahay baka kasi nasa paligid lang ang aswang. At ikaw naman, Rocco, umuwi ka na. Baka hinahanap ka na ng tiyuhin mo. Heto, magdala ka ng asin at bawang. Baka sakali makasalubong mong aswang sa daan para may pangontra ka. Ay, hindi na po kailangan, Aling Sonia. May dala po akong pangontra rito sa bulsa ko. Ibinigay ito sa akin ni Tata Selmo, kaya hindi ako malalapitan ng kahit anong uri ng aswang. Sige na po, tutuloy na po ako. Mag-iingat po kayo. Mag-iingat ka rin, Rocco. Pagkapasok namin ni Nanay sa loob ng bahay, agad niya akong kinausap. Anak, may hinala ako. Ano yun, Nay? Hindi kaya si Yumo ang aswang na gumagambala sa'yo? Si Yumo? Paano mangyayari yun, Nay? Hindi aswang si Yumo. Oo, gago at tarantado siya pero hindi siya aswang. Imposible na siya ang aswang. Bigla akong napaisip sa sinabi ni Nanay. Paano nga kung si Yurno ang aswang? Paano mo naman nasisiguro na hindi siya aswang? Malay mo! May sa impacto ang hayop na yon at itinago nilang sa'yo ang totoo niyang pagkatao. Kung totoo na aswang si Yumo, paano niya tayo nahanap dito? Ganon ba talaga kagaling ang isang aswang para mahanap tayo? Hindi ako nakatulog ng gabing yon kakaisip. Paano nga kung si Yurno ang aswang? Plano ba niyang kunin sa akin ang anak namin para kainin? Kung totoo ngang aswang siya, kaya ba niyang patayin ang sarili niyang anak? Sa naiisip ko palang kinikilabutan na ako. Ganun ba siya kademonyo para gawa ng masama ang sarili niyang dugot laman? Habang nakahiga ako, muli ko na namang narinig ang mga yabag sa bubong.
Diyos ko, ayaw na naman ang aswang. Ayaw talaga niya akong tantanan. Sa tindi ng inis ko, nilakasan ko ang loob ko. Kinuha ko ang mutya mula sa bulsa ko at nakita kong umiilaw yon. Ibig sabihin ay may aswang nga sa paligid. Napabuntong hininga ko. Inihanda ko ang sarili ko. Dahan-dahan akong lumabas ng bahay habang mahigpit ang pagkakahawak ko sa mutya na ibinigay sa akin ni Rocco na patuloy na nagliliwanag. Nang biglang may narinig akong bumaba mula sa bubong. Nang lingunin ko kung ano ang bumagsak sa lupa, ay kitang-kita ko ang nakakatakot na nilalang sa harapan ko. Muli akong nangilabot nang makita ko ang malalaki at mapula nitong mata, matutulis na kuko at ngipin, at mahabang dila na nilalaro-laro pa nito sa kanyang bibig. Ano kailangan mo sa akin, aswang? Layuan mo ako at ang anak ko! Kung hindi, ilalapit ko sa itong hawak kong mutya! Ngunit hindi sumagot ang aswang. Sa halip, umangil ito ng nakakakilabot. Dahan-dahang lumalapit sa akin ang aswang. Nagulat ako dahil hindi ito natakot at hindi umatras sa liwanag ng mutya. Diyos ko, ano nangyayari? Bakit hindi siya natatakot sa mutya? Bigla kong naalala ang sinabi ni Tata Selmo na kapag sa unang pagkakataon ay ginamitan ng mutya ang isang malakas na uri ng aswang at sa susunod na makaharap ito ay nakapaghanda na ito at magagawa na nitong kontrahin ang bisa ng mutya. Kaya pala hindi na ito umepekto sa kanya. Patuloy ang paglapit sa akin ng aswang. Para bang takam na takam ito sa akin at sa dinadala kong sanggol sa sinapupunan. Tumutulo na ang laway nito habang patuloy ang pag-angil. Hindi na umepekto sa kanya ang mutya. Paano na to? Wala akong dalang ibang pangontra. Ilang hakbang na lang at maaabot na ako ng aswang. Ngunit bago pa man ito makalapit sa akin, ay biglang lumabas si nanay mula sa loob ng bahay at mabilis na sinabuyan ng asin ang aswang. Umalis ka rito, aswang! Layuan mo ang anak ko at apo ko! Napasigaw sa sakit ang aswang. Namilipit ito at umatungal ng malakas. Ayaw mo pang umalis, ha? Ito bang sa'yo? Lumayas ka! Muli niyang sinabuyan ng asin ang aswang hanggang sa napaatras na ito at tuluyang tumakbo palayo. Takot na takot ako at parang naniga sa kinatatayuan ko. Pakiramdam ko'y parang naihina ako sa sobrang takot. Nang hina ako at halos mapaupo sa lupa dahil sa panginginig ng buong katawan ko. Ano ka ba naman, anak? Magpapakamatay ka ba? Bakit ka lumabas sa bahay? Mabuti na lang at nagising ako at napansing wala ka sa kwarto mo. Kung hindi, baka kung ano na ang ginawa ng aswang sa inyo ng apo ko. Halika na sa loob, bilisan mo! Pagpasok namin sa bahay ay abot-abot ang sermon sa akin ni nanay. Ano bang pumasok dyan sa isip mo, ha? Hindi ka ba nag-iisip? Alam mo may aswang sa paligid tapos lalabas ka pa? Hindi ko na po kasi matiis, Nay. Sa sobrang inis ko, nilabas ko ang mutya para ipakita sa aswang na yon. Pero, Nay, hindi siya natakot. Hindi siya tinabla ng liwanag ng mutya. Diyos ko, buti ka na mapahamak, anak. Sa susunod, wag mo nang gagawin yan. Hintayin natin si Tata Selmo. Saka na natin harapin ang aswang kapag sumapit na ang kabilugan ng buwan. Naiintindihan mo? Opo, Nay. Hindi na po mauulit. Dahil sa nangyari, mas lalo akong hinigpitan ni nanay. Kahit umaga, hindi na niya ako pinapalabas ng bahay. Siya na lang mag-isa ang nag-aasikaso sa karinderya. Pagkatapos kong magluto ng mga panindang ulam, si nanay na ang bahalang magbenta ng mga yon. Isang araw, habang abala ko sa loob ng bahay,
Biglang dumalaw si Rocco. Aling Sonia, nasan po si Malena? Ilang araw ko na po siyang hindi nakikitang lumalabas. Naku, Rocco, iho. Hindi ko na muna pinapalabas ang anak ko. Muntik na siyang atakihin ng aswang. Ano po? Nagbalik na naman ang aswang? Oo, bumalik na naman ito nung nakaraang gabi. Itong si Malena, naiinis na kaya nagtapang-tapangan at hinarap ang aswang gamit ang mutya na ibinigay mo. Pero hindi tinabla ng mutya ang aswang. Kaya hindi ito natakot at umalis. Mabuti na lang at nagising ako at lumabas ng bahay. Sinabuyan ko ng asin ng lintik na aswang na yon. Kung hindi ko ginawa yun, ay baka napahamak ng anak ko at apo ko. Hindi talaga titigil ng aswang si Malena. Kailangan na natin itong mapatay. Huwag kayong mag-alala. Malapit na ang kabilugan ng buwan. Masasagawa na natin ang plano natin laban sa aswang na yun. Habang nag-uusap si Nanay at Rocco, biglang may narinig silang sigawan mula sa labas. Anong ingay na yon? Bakit nagkakagulo ang mga tao? Oo nga no. Bakit nagsisigawan ng mga tao sa labas? Teka, Aling Sonia, magtatanong-tanong lang po ako. Tinawag ni Rocco ang isa sa mga kapitbahay upang alamin ang dahilan ng kaguluhan sa labas. Mang Berting! Mang Berting! Ano po nangyayari? Bakit nagkakagulong mga tao? Naku, Rocco. May natagpo ang patay na lalaki sa bukid. Ano po? Patay? Sino pong biktima? Si Mang Tony, yung sabungero. Nakita siyang patay sa bukid. Wakwak ang tiyan at wala nang lamang loob. Ayon sa sabi-sabi, gawa raw yun ng aswang. Ano? Diyos ko! Nang biktima na ng tao ang aswang? Rocco, hindi kaya ang aswang na yon ang siyang gumagambala kay Malena? Hindi ko po alam, Aling Sonia. Pero sandali lang po. Pupunta muna ako sa bukid para makibalita. Babalik po agad ako kapag may nakuha na akong impormasyon. Oo, sige, Rocco. Sasabihin ko rin to kay Malena. Ay, Diyos ko! Ano ba itong nangyayari? Lalo nung nakakatakot ang aswang na yon. Nagmamadaling pumasok sa loob ng bahay si Nanay para ikwento sa akin ang nangyari. Kita ko sa kanyang mga mata ang matinding takot at pangamba. Naku, anak! Malena! Anak! Nay! Ano nangyari? Bakit namumutla kayo? Ang aswang, anak! May pinatay na naman ang aswang! Ano po? May nabiktima na naman siya? Oo, anak. Nagkakagulo na ang mga tao sa labas. May natagpuan daw kasing patay na lalaki sa bukid. Wakwak ang tiyan at wala nang laman loob. Nagpunta na nga ron si Rocco at nakikibalita sa nangyari. Nay, sigurado ako, siya yun. Siya yung aswang na nakita ko. Delikado na siya, Nay. Pumapatay na siya ng tao. Kaya nga, anak, naghahasik na siya ng lagim sa baryo. Dahil hindi kanya malapitan, ibang tao nang binibiktima niya. Hindi na dapat maulit ang pambibiktima niya, Nay. Kung sino man ang aswang na yon, dapat nang wakasan ang kasamaan niya. Oo nga, anak. Teka, malapit na pala ang kabilugan ng buwan. Sa susunod na araw na mismo. Akala ko'y matagal pa. Ay tama si Rocco, sinabi niya kanina. Malapit na talaga yun. Oo, Nay. Malapit na nating malaman kung sino siya. Kung sino ang demonyong aswang na yan. At dahil sa pananakot niya sa akin at sa masamang balak niya sa anak ko, hihilingin ko kay Tata Selmo na ako mismo ang tatapos sa buhay niya. Ano? Nahihibang ka na ba, anak? Bakit hindi, Nay? Gusto kong ako mismo ang papatay sa kanya. Hindi ko gusto ang balak mong yan, anak. Hayaan mo na si Tata Selmo ang gumawa niyan. Hindi, Nay. Nakapagdesisyon na ako. Ako ang papatay sa aswang. Napapailing na lang ang nanay ko sa sinabi ko. Hindi siya makapaniwala na gusto kong patayin ang aswang. Hindi na lang siya sumagot at napasimangot na lamang. Kinahapunan, bumalik si Rocco sa bahay at nakumpirma niyang aswang nga ang bumiktima sa natagpuang bangkay ng lalaki.
Oh, Rocco iho, magkape ka muna. Salamat po, Aling Sonia. Hindi po natin hahayaan na may gawing masama ang aswang kay Malena at sa bibi niya, Aling Sonia. Mas lalo nating higpitan ang pagbabantay sa kanya, lalo pat nakapatay na ang aswang. Sa totoo lang, ayoko nang matakot sa aswang na yon. Ang gusto kong mangyari, makilala siya bago siya mapatay. Kaya Rocco, maaari bang sabihin mo kay Tata Selmo na ako ang papatay sa aswang? Ano? Bakit kailangan na ikaw pang pumatay sa aswang? Kaya nga nandyan si Tata Selmo. Siya ang bahala ron. Ewan ko ba dyan kay Malena kung ano-anong iniisip? Sinabihan ko na yan na malaking kahibangan ang gusto niyang gawin. Itong nakaraang gabi nga lang, muntik na siyang atakihin ng aswang na yon pero ayaw niyang makinig sa akin. Hindi mo pwedeng gawin yun, Malena. Napakadelikado. Hindi mo alam kung anong klaseng lakas meron ng aswang na yun. Hindi namin gugustuhin na mapahamak ka. Alam ko na nag-aalala kayo sa akin pero sa tingin ko, laban ko rin ito. Ako ang ginugulo ng aswang. Kaya dapat kami magharap. Naguguluhan pa rin ako kung bakit niya ako kilala. Kaya gusto kong tuklasin yon. Kaya sa darating na kabilugan ng buwan, haharapin ko siya. Magtutuos kaming dalawa. Buo na ang desisyon ko, Rocco. Suportahan niyo na lang ako ni Nanay. Pero Malena, basta hindi ka namin hahayaan na ikaw lang mag-isa ang haharap sa aswang. Tutulungan ka namin. Tutulungan namin kayo ni Tata Selmo. Sobrang nag-aalala sa akin si Nanay at Rocco. Ang totoo, hindi ko rin alam kung saan nagmumula ang tapang na meron ako para harapin ang aswang. Pero, desidido ako sa gusto kong gawin. Gusto kong hubaran ng maskara ang aswang. Pagsapit ng gabi dumating si Tio Romulo sa bahay at nabalitaan niya ang nangyaring pagpatay ng aswang sa baryo. Kahit siya hindi makapaniwala na may nabiktima ito. Inilabas niya ang kanyang baril, kinasayon sa harap namin at sinabing hindi siya magdadalawang isip na gamitin yon laban sa aswang kung kinakailangan. Si Nanay naman ay agad siyang sinabihan na maghinay-hinay. Kinantsawan niya pa nga ito. Sinasabing magaling lang ito sa ganon pero hindi man lang ito umuwi ng maaga noong nakaraang araw para samahan kami kay Tata Selmo para humingi ng tulong. Napakamot na lang ng ulo si Tio Romulo, halatang nahiya sa sinabi ni Nanay. Nang gabing yon, sa bahay na rin kumain si Rocco. Nakilala na rin niya si Tio Romulo at mabilis silang nagkagaanan ng loob. Nag-inuman pa nga silang dalawa ng tapoy o rice wine at nagbonding. Sinabi pa ni Rocco na sa amin muna siya matutulog ng gabing yon para bantayan ako. Hoy, Rocco! Tumigil ka na sa pag-inom dyan. Lasing ka na. At isa pa, tulog na ang kainuman mo. Naghihilik na si Tio Romulo. Ang mabuti pa, matulog ka na rin. Dito ka na sa sala, ha? Hindi ka ba hahanapin ni Tata Selmo? Nagpaalam ako sa kanya na babantayan ko kayo ng baby mo. Kaya huwag kang mag-alala. Okay lang ay Tata Selmo na dito muna ako. Hindi ko kayo papabayaan. Dito lang ako. Kaya matulog na kayo ng baby mo. Sige na, gabi na. Masama sa buntis ang nagbubuyat. Sa sinabi niyang yon, hindi ko napigilan ang sarili kong mapamulahan ng mukha. Parang kinilig ako. Kahit alam kong lasing siya, ramdam ko ang sinseridad niya. Pero pilit kong pinigilan ang anumang nararamdaman ko. Hindi ko dapat isipin ang ganon, lalo na't may mas malaking problema pa kami. Ang aswang. Ay nako, lasing ka na nga. Matulog ka na dyan. Pagkatapos noon, pumasok na ako sa kwarto at nahiga. Hindi nagtagal, tuluyan na rin akong nakatulog. Ngunit pagsapit ng 11:00 ng gabi, naalimpungatan ako nang marinig ko ang mabibigat at mababagal na yabag sa labas ng bahay. Tila sinasadya upang iparamdam ang presensya ng kung sino mang
gumagawa ng ingay. Dahan-dahan akong bumangon mula sa higaan at nagpunta ako sa kusina at agad kumuha ng asin at bawang. Alam ko na, nasa labas na naman ang aswang. Ayan na naman siya. Nasa labas na naman siya. Hindi ako gumawa ng kahit anong ingay. Dahan-dahan akong bumalik sa kwarto habang mahigpit na hawak ang garapon na may lamang asin at bawang. Sumilip ako sa siwang ng bintana para tingnan ang aswang, ngunit wala akong nakita. Akmang bubuksan ko na sana ang bintana dahil sa malakas na kalabog sa bubong, nagising sina Nanay, Tio Romulo at Rocco. Ano yun? May kumakalubog sa bubong. Nasa labas na naman ang aswang. Bumalik na naman siya. Diyos ko! Hindi talaga titigil ang aswang na yan! Dito lang kayo sa loob. Huwag kayo lalabas. Teka, anong gagawin mo, Rocco? Hindi, Rocco! Hindi ka lalabas. Baka mapahama ka sa kanya. May pinatay na siya. Hindi ko hahayaan na may gawin siyang masama sa'yo. Ako ang kailangan niya kaya ako ang dapat na humarap sa kanya. Anong sinasabi mo, anak? Hindi pa kabilugan ang buwan. Hindi pa oras para harapin mo ang aswang. Hindi ko sila pinakinggan. Sa halip, dali-dali akong lumabas ng bahay, dala ang garapon ng asin at bawang upang harapin ang aswang. Paglabas ko, nakita ko agad ang aswang. Para bang alam niyang lalabas ako. Sabi ko na nga ba? Ikaw nga! Sino ka ba talaga, ha? Ano ang kailangan mo sa akin? Kung ang sanggol sa sinapupunan ko ang gusto mo, hinding-hindi kita papayagang makuha siya. Dadaan ka muna sa ibabaw ng bangkay ko bago mo magawa yon. Sa sinabi ko ay tila nagalit ang aswang. Umangil ito ng malakas. At hindi ko inasahan ang sumunod na nangyari. Nagsalita ang aswang. Binanggit niya ang pangalan ko. Malena. Bakit mo alam ang pangalan ko? Magkakilala ba tayo? Kilala mo ba ako? Anong atraso ko sa'yo? Ngunit hindi sumagot ang aswang. Sa halip, dahan-dahang humakbang ito papalapit sa akin. Napaatras ako. Nanginginig ang kamay kong hawak ang garapon ng asin. Akma ko nang kukunin ang asin Biglang sinugod ni Rocco ang aswang. Dinambahan niya ito mula sa likod hanggang sa nagpambuno sila. Gago kang aswang ka! Tigilan mo si Malena! Ngunit hindi nagpatalo ang aswang. Ipinakita nito kay Rocco ang tunay nitong lakas. Sa isang iglap, naihagis niya si Rocco sa lupa. Rocco! Nakita kong nasugatan siya sa braso dahil tumama yun sa isang matulis na bato. Malena! Lumayo ka na sa kanya! Iligtas mo ang sarili mo at ang baby mo! Hindi kita iiwan, Rocco! Ang laki ng sugat mo sa braso mo! Huwag mo ako intindihin! Kaya ko sarili ko! Bumalik ka sa loob ng bahay! Bilisan mo! Nakita kong muling susugurin ng aswang si Rocco, kaya't agad akong kumilos at sinabuyan ito ng asin. Hindi mo siya masasaktan, halimaw ka! Ito ang para sa'yo! Subukan mo siyang lapitan at isasaboy ko sa iyong lahat ng asin sa garapon na to hanggang sa mamutla ang balat mo! Napahandusay sa lupa ang aswang. Namilipit ito sa matinding sakit. Habang nanghihina ito, sinamantala ko ang pagkakataon upang matulungan si Rocco. Dali-dali ko siyang inalalayan pabalik sa bahay. Samantala, nakita kong susugurin ni Tio Romulo ang aswang bitbit ang kanyang baril. Ngunit bago pa man niya ito maiputok, biglang tumakbo ang aswang papalayo. Pero habang tumatakas siya, ay nagbanta siya. Hindi pa tayo tapos. Magtutuos pa tayo sa kabilugan ng buwan. Hindi maaari na hindi ko makuha ang gusto ko. At sa isang iglap,
Naglaho ang aswang sa kadiliman. Mabilis kaming pumasok sa bahay. Inalalayan ako ni nanay habang ginagamot ko ang sugat ni Rocco. Bakit kasi bigla mo siyang sinugod? Muntik ka na kanina. Hindi ko hahayaan na labanan mong mag-isa ang halimaw na yun, Malena. Nako, salamat sa pagtatanggol sa anak ko, Rocco. Kung hindi mo sinunggaban ng aswang, baka kung ano nang nangyari kay Malena. Ikaw namang bata ka. Hindi ka titigil hanggat hindi ka napapahamak, pati ang apo ko. Wala pong mangyayari kung matatakot tayo. Nay, mas lalo lang natin siyang pinalalakas. Kailangan nating tapatan ang tapang niya. Babalik siya, Malena, sa kabilugan ng buwan. At yun ang araw na pinakahihintay natin. Oo, Rocco. Paghahandaan natin ang pagbabalik niya. Pagsisisihan niya ang panggugulo sa akin. Ang lakas ng loob niyang manghamon, ha? Pwes, ibibigay ko sa kanyang gusto niyang laban. Mula sa gabing yon, ipinangako ko sa sarili ko na yun na rin ang huling gabi ng pananakot at paggambala ng aswang sa amin. Hanggang sa tuluyang sumapit ang kabilugan ng buwan. Ito na ang takdang panahon para harapin ang kampon ng kadiliman na gumugulo sa iyo, Malena. Ang tanong ko sa iyo, handa ka na ba sa anumang maaaring mangyari ngayong gabi? Nakahanda na po ako, Tata Selmo. Kung noon ay natatakot ako sa kanya, ngayon, wala na akong dapat ikatakot pa. Hindi ang aswang na yon na magpapabagsak sa akin. Handa na rin po ako, Tata Selmo. Nandito lang ako para tulungan si Malena sa magiging laban niya sa aswang. Salamat po pala, Tata Selmo. At pinagbigyan ninyo ako na ako mismo ang tatapos sa buhay ng aswang na yon. Kaaminin ko sa iyo, Iya. Hindi magiging madali ang balak mo. Hindi pa natin alam kung ano ang tunay na kapangyarihan ng aswang. Ngunit nandito ako upang tulungan ka. Pero higit sa lahat, pananalig sa Diyos ang pinakamalakas nating sandata laban sa alagad ng dilim. Tata Selmo, nakahanda na mga gagamitin ninyo para sa ritual at sa orasyon. Maraming salamat, Sonia. Kung ganon, isasagawa ko na ang ritual at ang orasyon na pangontra sa aswang habang hindi pa siya dumarating. Sinimulan na ni Tata Selmo ang kanyang ritual, kasabay ng pagbibigkas ng orasyon. Una, ginuhitan niya ang lupa sa paligid ng bahay gamit ang uling na hinaluan ng asin upang hindi makalapit ang aswang. Sunod, nagsindi siya ng itim na kandila at nagpakulo ng dahon ng sambong upang ang usok nito ay bumalot sa paligid ng bahay na magsisilbing proteksyon laban sa masamang nilalang. Matapos ang paghahanda, tumayo siya sa gitna ng bilog at sinimulang bigkasin ang kanyang orasyon. Sa ngalan ng liwanag at dilim, sa kapangyarihan ng hangin at apoy, ako'y nananawagan sa mga bantay ng ating mundo. Hilayo ang nagkukubling anino mula sa bituin ng liwanag. Sa pangalan ng Diyos na may kapal, huwag niyong hayaang makalapit dito ang nilalang ng kadiliman. 3 beses na inulit ni Tata Selmo ang orasyon habang iniikot ang nakasinding kandila sa paligid ng bahay. Kasabay nito, hinahampas niya ang pinakuloang dahon ng sambong sa hangin upang lumikha rin ng proteksyon. 1 oras ang itinagal ng ritual at orasyon. Pagkatapos nun, kitang-kita ang matinding pagod sa mukha ni Tata Selmo. Tila naubos ang kanyang lakas sa ginawang pagsasanggalang laban sa masamang nilalang. Ayos lang po ba kayo, Tata Selmo? Ayos lang ako, Iya. Huwag mo akong alalahanin. Ganito talaga ako kapag isinasagawa ko ang ritual at orasyon. Ginakailangan kong gamitin ang buong lakas at diwa ko upang maging epektibo ito. Ang pag-ubos ng enerhiya ko ay isang tanda na tinatanggap
ng mga espiritu ang aking panalangin. Ngunit huwag kayong mag-alala. Mas mahalaga na protektahan ko kayo kaysa pagod na nararamdaman ko ngayon. Paano natin malalaman kung talagang nagtagumpay ang ginawa niyong ritual at orasyon, Tata Selmo? Kapag may narinig kayong kakaibang kaluskos o sigaw mula sa kalayuan, maaaring nasaktan ng aswang sa ginawa kong ritual at orasyon. Siguradong manghihina siya at sa puntong yon, Malena, maaari mo na siyang sugurin upang wakasan ang kanyang kasamaan. Mahina na ang kanyang katawan at hindi niya na magagamit ang kanyang lakas. Isa pa, kung biglang humangin ng malakas, senyales yon na lubusan ng humina ang aswang at wala na siyang kapangyarihang umatake o lumaban. Habang nasa ganun kaming sitwasyon, bigla na lamang naming narinig ang malakas na pag-ungol ng isang nilalang mula sa hindi kalayuan. Ha? Tata Selmo, narinig niyo yun? Naku, Diyos ko! Ungol yun ng aswang! Aswang nga yun. Pero, bakit ganun, Tata Selmo? Mukhang ang ungol niya ay hindi ungol ng paghihirap dahil sa ginawa niyong ritual at orasyon. Kakaibang ungol niya. Parang ungol na gustong sumalakay. Teka, bakit nagkaganon? Parang... Hindi pa natatapos ni Tata Selmo ang sasabihin nang biglang lumitaw ang nakakatakot na nilalang, ang aswang. Nandiyan na siya, ang aswang! Sa pagdating niya ay inihanda namin ang aming sarili sa pagsugod niya. Si Nanay ay may hawak na garapon ng asin, si Tio Romulo ay may hawak na baril, si Tata Selmo ay may buntot pagi, si Rocco ay may pangontrang medalyon na hugis at sulok, at ako naman ay may hawak na bawang at mutya na ibinigay sa akin ni Rocco. Kahit alam kong hindi na yun umiepekto sa aswang, hawak ko pa rin yun. Nagbabaka sakali na muli yung tatalab. Mukhang pinagandaan niyo ang pagbabalik ko. Naaamoy ko na nagsagawa pa kayo ng ritual at orasyon. Pero hindi yan tatalab sa akin. Dahil tulad niyo, may pangontra rin ako. May ipinakita sa amin ng aswang. Isang itim na mutya na nakakwintas sa kanya. May hawak siyang itim na mutya ng aswang! Itim na mutya? Anong meron sa itim na mutyang yan, Tata Selmo? Dalawa kasi ang ibig sabihin ng itim na mutya na may kaugnayan sa aswang. Ang unang mutya ay nasa loob ng katawan ng aswang. Kadalasang iniluluwa nila ito upang ipasa sa kanilang magiging tagapagmana bago sila mamatay. Sinasabing ang mutyang ito ay nagbigay sa kanila ng kakayahang magbago anyo, lumipad, maging mabilis at magkaroon ng lakas na higit sa karaniwan. Pero ang mutyang suot niya ay isang itim na mutya na kayang kontrahin ang anumang ritual o orasyon ng albularyo laban sa kanila. Maaaring ang aswang na yan ay isang mangkukulam dahil magaling na mangkukulam lang ang kayang gumawa ng itim na mutya. Ang talino mo, tanda. Tama ka. Ito ang mutya ang gawa ng isang magaling na mangkukulam. Kung ganon, paano natin matatalo ang aswang na yan, Tata Selmo? May paraan pa. Kailangan niyong gamitin sa kanya ang bala na gawa sa pilak. Kailangang patamaan ang aswang sa dibdib niya, sa puso, upang tuluyang mamatay. Ang bala na gawa sa pilak ay hindi siya kayang kontrahin ang pangontrang mutya ng aswang. Saan naman tayo kukuha ng bala na gawa sa pilak? Diyos ko! Paano na tayo ngayon? Hindi tayo magpapadala sa takot. Lalaban tayo. Hindi ako susuko. Kahit nanginginig ang kamay ko dahil sa kaba, ay dali-dali kong inagaw kay Tata Selmo ang buntot pagi at sinugod ang aswang. Pinaghahampas ko siya nito. Hindi ka magtatagumpay, aswang! Wala kang masasaktan ni isa sa aming hayop ka! Ngunit mabilis lang na nailaga ng aswang ang buntot pagi. Si Rocco naman ang umatake gamit ang matulis na bahagi ng kanyang medalyon at itinarak yon sa tagiliran ng aswang.
Dahil doon umatungal ng malakas ang aswang, ngunit mabilis nitong naitulak si Rocco, kaya napasalampak ito sa lupa. Samantala, pinapasok ko na si nanay sa loob ng bahay dahil matanda na siya para lumaban. Si Tata Selmo naman ay kinuha kay nanay ang garapon ng asin. Kumuha siya ron ng asin at isinaboy sa aswang. Lumayas ka rito, aswang! Tigilan mo na si Malena! Namilipit sa sakit ang aswang dahil sa asin. Muling nakabawi si Rocco at susugurin niya na sana ang aswang, ngunit mabilis din itong nakabawi sa hapdi ng asin at mahigpit na hinawakan ang leeg ni Rocco saka ibinalibag sa lupa. Rocco! Hayop pang aswang ka! Huwag kang mandamay na ibang tao! Ako ang harapin mo! Sino ka ba talaga, ha? Bakit mo to ginagawa sa amin? Hindi mo ba talaga ako nakikilala, Malena? Ako ito, si Yorno, ang nobyong iniwan mo. Napanganga ako sa narinig ko. Saglit akong hindi nakakilos. Yumo? Ikaw yan? Isa kang aswang? Paano mo kami nahanap dito? Ang totoo, hindi naman talaga ako aswang nun eh. Tao ako, Malena. Alam mo yan. Pero nung mabalitaan ko na umalis na kayo sa tinutuluyan ninyo at hindi na kita makita at mahanap, humingi na ako ng tulong sa isang mangkukulam na aswang. Ginawa niya akong aswang para magkaroon ako ng kapangyarihan para mahanap ka. Siya rin ang nagbigay sa akin itong itim na mutya upang hindi ako tablan ng pangontra ng sinumang albularyo. At maswerte naman ako na nahanap kita. Salamat sa karinderya mo. Paanong? Sa una, hindi ko mahanap kung saan kayo nagtago ng nanay mo. Pero dahil sa lutong ulam sa karinderya mo, mabilis kitang natuntun dahil alam ko ang amoy ng lahat ng niluluto mong ulam noong magkarelasyon pa tayo. Diyos ko, hindi ko akalain na gagawin mo ang lahat para makita mo lang ako. Pati ang maging aswang. Oo, dahil akin ka lang, pati ang ating magiging anak. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, sasama ka sa akin. At kung hindi mo susundin ang gusto ko, papatayin ko ang lahat ng mahal mo sa buhay. Gaya ng ginawa ko sa lalaking taga rito. Sabi ko na nga ba, ikaw ang bumiktima sa kapitbahay namin. Nandamay ka pa ng inosenteng tao. Hindi ako sasama sa'yo. Mas mabuti pang mamatay ako kaysa mapa sa'yo. Pero hindi ako mamamatay. Ikaw ang mamamatay. Muli ko sana siyang hahampasin ng buntot pagi, ngunit biglang umalingaw-ngaw ang malakas na tawag sa akin ni Tio Romulo. Malena, saluhin mo itong baril ko. Barilin mo siya. May bala yan na gawa sa pilak. Ibinato sa akin ni Tio Romulo ang kanyang baril. Mabuti na lang at nasa loko yun. Sa narinig ay biglang nagwala ang aswang na si Yorno at akmang susugurin ako. Ngunit bago pa man niya magawa yon, ay naiputo ko na ang baril diretsyo sa kanyang dibdib. Isang malakas na ungol ang pumailan lang mula sa kanya bago siya bumagsak sa lupa. Sa isang iglap, nagbago ang kanyang anyo. Mula sa nakakatakot na halimaw, unti-unti siyang bumalik sa kanyang dating anyo. Si Yorno. Hindi ko akalain na magagawa mo akong patayin, Malena. Patawarin mo ako. Ang gusto ko lang naman ay mabawi ka at ang ating anak. Hindi na niya naituloy ang sasabihin dahil bigla na lang siyang nagkikisay hanggang sa tuluyan na siyang nawalan ng buhay. Hindi ko na alam kung matutuwa o malulungkot ako sa sinapit niya. Ngunit nang malaman ko na pinagdaanan niya ang lahat ng yon para lang mahanap ako, nakaramdam ako ng awa at panghihinayang. Hindi naman siya talagang masamang tao. Oo, nagkamali siya, pinagtaksilan niya ako, pero hindi niya deserve na maging aswang
at mamuhay ng miserable. Kung kinausap lang niya ako ng maayos, baka nagawa kong isang tabi ang lahat ng hinanakit ko. Baka nabigyan ko pa siya ng karapatan sa aming anak. Ngunit sa halip, pinili niyang tahakin ang madilim na landas. Siya pala ang ama ng pinagbubuntis mo. Diyos ko, ginawa niyang lahat para lang makita ka. Kahit pa ang maging aswang. Ay, tuluyan na talagang nasiraan ang bait ang lalaking yan. Mabuti na lang at may naitabi pang bala na gawa sa pilak ang Tio Romulo mo. Kumalat sa buong baryo ang nangyari na napatay na ang aswang. Parang nabunutan ng tinik ang mga taga roon dahil hindi na mauulit ang nangyaring pagpatay sa lugar na yon. Kahit paano, binigyan namin ng marangal na libing si Yurno. Kahit nalagay sa panganib ang buhay namin dahil sa kanya, alam naming minsan, isa lang din siyang taong naligaw ng landas. Kung sana'y iba ang naging desisyon niya, kung sana'y hindi siya nagpaalipin sa kadiliman, baka may ibang kahahantungan ang lahat. Ipinagpatuloy ko ang aking buhay matapos ang lahat ng pinagdaanan ko. Hindi nagtagal, isinilang ko rin ang aming anak. Pinalaki ko siya ng may takot sa Diyos at tinuruan ng kabutihang loob. Lumaki siyang isang mabuting bata. At yon ang lahat ng nangyari, anak. Hindi ka anak ng aswang dahil hindi pa naman aswang ang tatay mo nung ginawa ka namin. Kaya kapag inasar ka ulit ng mga kalaro mo, ang sabihin mo, isusumbong mo sila sa isa mo pang tatay na marunong mang aswang. Aaswangin ko sila. Tumahimik ka na dyan, mahal. Tinuturuan mo pa ng kalokohan ng bata. Yung sinabi ko kanina, joke lang yon. Kumagat ka naman agad. Niligawan ako ni Rocco matapos niyang aminin sa akin na matagal na niya akong gusto. Noon pa man, mula nang makilala niya ako sa bar na pinagtatrabahuhan ko. Napakatorpe lang niya noon kaya hindi niya agad na ipahayag ang tunay niyang nararamdaman. Ngunit natutuhan ko rin siyang mahalin kaya sinagot ko siya at kalaunan nagpakasal kami. Ngayon magkasama na kami sa pagpapalaki kay Ana, ang anak namin ni Yurno. Itinuring ni Rocco si Ana bilang tunay niyang anak at ganun din ang nararamdaman ng anak ko para sa kanya. Dito ko na po tinatapos ang aking kwento. Sa palagay niyo, kung hindi naging aswang si Yurno, may chance kaya na nagkaayos pa kami? Kung hindi naman yun nangyari, hindi ko malalaman kung gaano ako kamahal ni Rocco, kung paano niya ako tinanggap kahit dala-dala ko ang isang bahagi ng aking nakaraan. Marahil may mga bagay talaga sa buhay na kailangang mangyari upang ituro sa atin ang tamang landas. Ang mahalaga, natutunan kong muli ang magmahal. Hindi lang sa iba kundi lalo na sa aking sarili. At ngayon, sa piling ni Rocco, natagpuan ko ang katahimikan at tunay na pag-ibig. Maraming salamat, Kwentong Takip Silim at more power! Sana'y nagsilbing aral at inspirasyon ito sa inyo. Muli, ako si Malena at ito ang aking